kuhanin po natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa Book of Psalms. Particular po ang babasahin natin at pag-aaralan po natin ay matutunghayan po natin sa Psalm chapter 78. Ginagawa po nating, mapapansin po nyo every prayer meeting service, puro Psalms, kakasunod. At gusto po nating pag-aralan ng mga napakagandang aral na matututunan natin mula po sa mga awit, na isinulat po ng iba't ibang mga authors na naglalaman ng napakagagandang mga mensahe. Psalm chapter 78 po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi pong ito. Buong chapter po, pero babasahin lamang po natin ang mga talatang 1 hanggang 4 para po sa pagbasa po natin ng ating pong pinaka-key text. Ano po? Ang sabi po ng banal na kasulatan, verse number 1, begin. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide from them, from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, bigyan mo po kami, Lord, ng pangungusap, ng pagtuturo mula sa iyong mga salita upang maisa puso at maunawaan po namin, maging blessing po sa amin ang mga paalaala ng mga awit na ito. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo kaming katagpuin, turuan mo po kami, paalalahanan mo po kami, at sa pag-aaral po namin ito, mai-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Mangusap po itong personal sa amin po ngayong gabing ito. Sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. 2 linggo na lamang po ang inaantay natin at tayo po ay doon mag-prayer meeting sa ilalim na 24. June 24, Lord willing, kung hindi pa po dadating ang Panginoon, 24. Pag may nauna na pong kuhanin si Lord at dumating na si Kristo, yung mga naiwanan, mas maganda ituloy po natin. So paalala po natin yon, June 24, doon na po tayo sa ilalim. At mas magiging mas magiging gusto nating magbigay ng magandang panahon sa pananalangin. At again, uulitin po natin, gagamitin natin ang prayer meeting service natin, yung first part, will start at 5 p.m. At gagamitin po natin ito para sa ating pong discipleship. So discipleship, prayer time, fellowship, at kasama na po doon. At yung second part po nito ay yung program proper po natin. At kakaroon po tayo ng maririnig po natin yung ilang mga testimonies, at doon po sa unang buwan, 4 Sundays of 4 Wednesdays starting 24, pansamantala muna po nating i-shift yung ating pong pag-aaral, yung tinatalakay po natin from Psalms, Book of Psalms, at magfo-focus muna po tayo patungkol sa kahalagahan ng panalangin. At ilang mga principles, mahalagang mga aral patungkol po sa pananalangin sa Diyos. Na gusto po natin na maintindihan natin, wag nating i-take for granted, at matuto tayo, i-take natin yung privilege to pray. At sa mga anak natin na maliliit, naalala ko tuloy nung ako'y bata, ang tingin ko sa prayer parang pagsasayang ng oras. Inip na inip ako pag nagpe-pray. Lalong-lalo na nung panahon po nang lumalaki ako sa simbahan, hindi po kami Baptist nung kami po ay lumaki. Lumaki po ako sa simbahan pero hindi naman po Baptist. Naalala ko kapag nag-pastoral prayer na, may bahagi po talaga ng service na may pastoral prayer . At mga po yan, mga 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Dire-diretso po yan, nakatayo lang. Alala ko nung bata po kami. Kami mga bata, pambira, anong gagawin ko? Nakatayo. Tapos ang panalangin ng pastor, buong mundo. Merong national prayer. Pagkatapos biglang pupunta sa local. Ay, lahat po yan. Kaya hindi ko naintindihan, hindi ko masyado na-enjoy ang panalangin natin. Ang tingin ko sa panalangin nung lumalaki ako, boring. Boring.
Di mo ba? Which is yun po yung ayaw nating maging pakiramdam una. Kahit mga adults, ganun din ang tingin. Kapag panalangin, parang boring. Pero hindi po. Panalangin is a privilege. At pag-aaralan po natin yung kahalagahan ng panalangin. Kaya ini-encourage ko po attend tayo ng prayer meeting service. Magiging blessing po ito. Ini-encourage ko po bawat sa atin. Alam ko po na ito'y ordinary day. Iba po sa atin galing sa trabaho. Yung iba po na manggagaling sa malayong lugar at naninirahan sa malayong lugar, understandable. Hindi tayo makakapunta pero ito, blessing na meron tayong bahagi ng online service. Pero sa atin po na may panahon tayo at siguro pagod lang ang ating pong po pwedeng dahilan ay once a week lang naman po ito, prayer meeting service, ibigay na po natin. At marami naman tayong pinagkakapaguran. Actually, marami ngang mga mananampalataya napapagod ng walang dahilan eh. Diba? At napupuyat ng walang dahilan. Diba? Pero at least, di ba, kung meron man tayong makakaranas man tayo ng pagod at kung medyo gagabihin man ng konti, huwag kayong mag-alala, hindi ho sobrang gabi. The same time, ang tapos po natin. Gusto lang po natin maging kasanayan. Sanayin natin ang sarili natin na lahat ng gawain basta't may opportunity at magagawa natin, be there. Kasi ano po yan, blessing po yan sa bawat isa po sa atin. So yan po ay sa 24, pinagpe-pray po natin. At prayer breakfast fellowship, may tables na tayong nakaharap doon, may table setting, maayos, para makapag-pray tayo ng mabuti. So yan po ay, Lord willing, sa June 24. Okay? So ngayon pong gabi nito, ang pamagat po ng ating pag-aaral, ito pong, kung naalala po ninyo, itong chapter 78, verse number 4, ginamit po natin itong pinaka-key verse natin nung huling nagkaroon tayo ng anniversary, from generation to generation. Di po ba? Ito yung pinaka-theme verse po natin. So, yun po, ginamit natin yung verse number 4 para tukuyin yon. Pero ngayon pong gabi pong ito, tatalakayin natin ang buong chapter 78. Madami-dami pong talata po ito. At kung titignan po ninyo ang chapter 78, ito po ay naglalaman ng 72 verses. Kaya hindi na muna po natin binasa lahat ng mga verses para sa ating pinaka-key text, sa ating text, kasi napakahaba. Pero pag-aaralan po natin, ang buong chapter at lalagyan po natin ng bahagi para makita po natin yung mga section at makita natin ano ba yung aral behind Psalm chapter 78. Pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayong pong gabing ito sa pamagat pong Lessons from a Forgetful People. Kapag inaral natin ang Psalm chapter 78, ito po ay naglalaman ng aral na makukuha natin patungkol sa mga taong makakalimutin. Pag sinabi makakalimutan, hindi po yung nagkakaroon ng amnesia o nagkakaroon ng dementia, nagkakaroon ng Alzheimer. Tama ba? Alzheimer yan, di ba? Hindi po yun. Kumbaga mga kapatid, itong sinabi nating pagiging forgetful, yung problem of forgetfulness, ito po'y may kinalaman doon sa pagkalimot sa kabutihan ng Panginoon sa kanila. Ito po yung isa sa mga problema ng mga Israelita. Actually, isa po sa causes ng rebellion ng mga Israelita ay yung kanilang pagiging forgetful. Again, ang sumulat po ng Psalm chapter 78, ang author po nito ay si Asaph. At ito po ay, again, ulitin po natin, si Asaph po, mga kaibigan, ay isa po sa mga musicians ni King David. Siya rin po, mga kaibigan, ay isa sa mga spiritual leaders ng Israel nung panahon ni David. Makikita po natin yan sa 1 Chronicles chapter 16. Mababasa natin doon ang pangalan ni Asaph, verses 4 to 7. Ang Psalm chapter 78, ang pinakabuod po nito, ang Psalm chapter 78 ay isa pong historical psalm. Historical po ito. Pag binasa po ninyo ang buong chapter, magpapakita po ito ng kahit paano ay history ng mga Israelita. At the same time, hindi lamang po ito isang historical psalm, but Psalm chapter 78 is a teaching psalm. May aral po, pagtuturo po ang nilalaman ng Psalm chapter 78. Hindi lang po yung history, kung hindi pagtuturo, mga kaibigan, na nagpapakita ng
pagtuturo ng Panginoon, ng instructions ng Panginoon sa mga Israelita during the time nung nangyayari at nangyari ang kwento, at para po sa future generation ng mga Israelita. Okay? Kaya yung next generation, yung future generation from their children showing to the generation to come. Yun po yung makikita natin in verse number 4. So ang layunin po, ang purpose po ng Psalm chapter 78, una po sa lahat is to communicate. To communicate God's faithfulness through Israel's history. Para bigyan tayo ng kwento. Doon na-build ang faith natin, di po ba? Sa mga kwento na nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga po ang kwento. Di po ba? Sa buhay natin, tayong mga magulang, tayong mga young people ngayon, gumagawa ang Diyos ng kwento ninyo eh. Hayaan yung gawang kayo ng kwento ng Diyos. At ang kwento ng Panginoon ay nangyayari hindi po lagi sa magaganda. Nagsisimula po ang magandang kwento ng Diyos sa mga problema. Sisimula mga kaibigan sa pangangailangan, sa mga sitwasyong hindi kaaya-aya. May mga pagkakataon, yun po yung magandang kwento eh, di po ba? Kaya nga tayo, nahuhook tayo sa mga pelikula na magaganda kwento. At ang mga pelikula na nakakakuha ng atensyon natin, yung may magandang simula. May mga hindi magandang simula, pero maganda ang kawakasan. So, ito pong Psalm chapter 78, mga kaibigan, ang layunin po nito is to communicate God's faithfulness. Hindi lang sa mga Israelita, kundi sa ating mga mananampalataya ng Diyos. Ginamit lang niya ang mga Israelita. So ang purpose po is to communicate God's faithfulness through Israel's history. Pangalawa, mga kaibigan, not only to communicate, but secondly, to caution. To caution. To warn us against forgetfulness and rebellion. Kasi makikita natin dito sa Psalm chapter 78, ang daming ginawa ng Diyos sa kanila. Hindi lang kulang ang Diyos ng pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa mga Israelita. Ang problema nila, naging makakalimutin sila. They forgot the goodness of God in their lives. At alam po nyo nangyari, dahil nakalimot sila sa Diyos, alam nyo nangyari, nagrebelde sila. Actually, sa kwento ng mga buhay natin, kahit sa loob ng pamilya natin, bakit ba may mga anak na nagre-rebelde? Dahil ba naging masama ang magulang? Actually, palagay ko, tanggap naman ng lahat ng anak na walang magulang na perfect eh. Katulad ng kung paano walang anak na perfect. Alam nyo kung bakit may mga anak talagang nagre-rebelde, kumakalaban. Nakakalimot eh. Nakalimot doon sa mabuting ginawa ng mga magulang nila in the past. Diba? Kaya nga may mga pagkakataon, sentimiento ng mga magulang, nakalimutan. Sino ba nagdala sa iyo ng 9 na buwan sa sinapupunan? Hindi po ba? Sino ba nagpaaral sa iyo? Sino ba ang gumapang at naghirap para ikay itaguyod? Naintindihan po natin yung pinanggagalingan. Kasi maaalala lang ng isang tao ang kabutihan ng kanyang kapwa na ginawa. Di po ba? Mapipigilan tayong lumaban eh. Hindi mawawala yung pagiging mapagpasalamat. So ito pong Psalm chapter 78, ang isa po sa layunin, mga kaibigan, is to give us warning. To caution us. To give caution, mga kaibigan, against forgetfulness that leads to rebellion. Ang rebellion nagsisimula sa pagkalimot. Tandaan po natin yan. At pangatlo po, ang layunin po, mga kaibigan, is to challenge us. To challenge each generation to trust and obey God. Kwento yung simula ng mga Israelita para i-challenge the same God na nagtanggal at nag-alis sa inyo mula sa Egypt patungo sa Promised Land is the same God na sinasampalatayanan natin ngayon. The same God na sinampalatayanan at pinagtiwala ng mga magulang natin in the past. Is the same God ng mga anak natin at sa mga future generation. And therefore, ang challenge is, continue to trust God. Huwag tayong bibitiw. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala. Magpatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. So yun po yung purpose, yung purposes. Okay? Una is to communicate, to caution, and to challenge us. Pag-aralan po natin ngayon pong gabi pong ito, kung papaanong ang pag-alaala sa Diyos ay
nakatutulong para ang buhay natin at ang faith natin sa Diyos wag manghina. Para mapanatili natin yung devotion sa Diyos, yung faithfulness at pagpapasalamat sa Diyos. Para wala na tayo mga magulang dahil yung mga anak natin ay lumaki at nakakilala sa Panginoon, mawawala tayo pero ang kanilang pananampalataya magpapatuloy at mas lalong lalalim sa Diyos. Inawa ito po yung mensahe na matanggap at maunawaan po natin ngayon. So, tatlong bahagi po, hinati po natin sa tatlong bahagi ang Psalm chapter 78 para po sa ating pag-aaral. Una po sa lahat, ang makikita po natin dito, mga kaibigan, number 1 is the call to remember. Isang panawagan ng pag-alaala. Pag-alaala. A call to remember. Ang mga talata po, makikita po natin in verses 1 to 8. Kapag binasa po natin, nabasa na natin yung 1 to 4, di po ba? Basahin po ninyo, kung tutuloy po ninyo ang verse number 5 to 8, tignan nyo ang sabi sa verse number 5, "For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born." Kaya yung mga future, yung mga bata, mga young people na wala pang anak, ito utos ng Diyos sasabihin ninyo ito kwento natin ito. Huwag yung kwento ng husay natin, ng marinig ng mga anak natin. Kundi yung kwento ng Diyos, yung husay, katapatan, kabaitan, kahabagan, kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi po dyan, mga kaibigan, and declared them to their children. Yung mga ipapanganak pa lang, maririnig nila yung aral. At ang sabi ng Bible, sasabihin din nila sa susunod na anak, like them from generation to generation. Yan ang goal. Yan ang purpose. Sana sa buhay natin, sana mag-usap sa atin ito na ito ang layunin ng Panginoon. Hanggat hindi dumadating ang Panginoon, hanggat buhay tayo, at kung sakaling mamamatay tayo, ang best legacy na po pwede nating iwanan to the future generation ay walang iba kundi yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Verse number 7, "And not forget the works of God." Nakita niyo sabi, "And not forget the works of God, but keep His commandments." Verse number 8, "And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God." So ito po ay isang panawagan, a call to remember. Kaya makikita natin yung sinabi diyan sa mga talata, give ear, incline. Inuutos po ng ating Panginoon o inuutusan ng ating Panginoong Diyos ang mga Israelita at inuutusan ng Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin. Alam po niyo kung ano? Listen, and learn. Listen and learn. Listen to God's words and learn from God's word. Makinig tayo sa mga aral ng Diyos at matuto tayo sa mga aral ng salita ng ating Panginoon. Alam po ninyo mga kaibigan, ang pagtitiwala, ang trust, ang pagtitiwala, ang pananampalataya, hindi lang dapat natatapos sa panahon natin. Faith and trust in God must be passed to the next generation. Hindi lang pera, hindi lang edukasyon, hindi lang pangalan, kundi ang dapat maging desire ng bawat isa sa atin ngayon ng bubuhay. Kung kayo ang people pa lang at wala pa kayong pamilya, ang isa sa maging desire ninyo, Lord, I want to pass my faith to the next generation. Hindi dapat matatapos sa amin. Hindi dapat matatapos ang pananampalataya kapag namatay na ako, kundi ang pananampalataya na meron ako magtutuloy hanggang wala na ako, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Faith is strengthened when truth is remembered and retold. Ang pananampalataya na pagtitibay kapag inaalala natin. Diba? Kaya ang church natin, kaya tayo na-i-inspire. Bakit? Dahil lang sa mga kwento ng kabutihan ng Diyos. Diba? Ang tagal ng mga nangyari, pero every time na ikwento natin, ako personally,
Nagiging emotional ako kapag binabalikan natin yung mga kwento ng simula ng gawain natin. Paano tayo nag-start? Di ba? Kasi yung mga kwentong yon nagpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Na walang dahilan para tayo tumigil. Na walang dahilan para hindi ka manalig. Na walang dahilan para hindi ka magtiwala ng buong puso. Kasi ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan at hindi siya nagkulang ng pagpapatunay ng kanyang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang pananampalataya, ito po'y na-strengthen through remembrance. When we remember God's goodness and when we tell others. So ito po mga kaibigan ay nagpapakita na ang pananampalataya sa Diyos, ang kailangan po is the proclaimed word. Kaya ang pagbabasa ng Bible is important. Ito yun Ito yung history ng mga Israelita, di ba? Actually, ang mga tao, ang mga tinutukoy dito yung mga Israelita, di po ba? Pero dahil naging mananampalataya tayo, kwento na natin ito Ito na ang kwento natin Di ba? But my God shall supply all your needs. Amen po ba tayo doon? Amen. Di ba? The Lord will never forsake you. Leave you nor forsake you. Di ba? Kwento din natin yun. Totoo yun, di po ba? Na ang Panginoon, hindi tayo pababayaan sa anumang sitwasyon. Kwento po natin ito. Alam po ninyo ang kailangan para ang faith, mga kaibigan, mailipat from generation to generation. Ay, mga kaibigan, kailangan po dito yung proclamation. We need to proclaim God's Word. Share natin ang salita. Huwag tayong mahiyang magkwento ng salita ng Diyos. Patibayin natin ang ating mga pananampalataya through God's Word. Kaya ang faith na be-build through the proclaimed word. At hindi lamang po yun, through the passed down witness. Tungkulin natin yun tayo ngayon. Mga young people, nakikita ninyo kung ano yung kabutihan ng Diyos sa pamilya ninyo, sa buhay ninyong personal. Mga mananampalataya ng ating church, nakikita natin kung paano ang Diyos napakabuti sa atin bilang mga mananampalataya. Kailangan ikwento natin yon. Kasi ang faith sa ating mga anak, sa susunod na generation, na ililipat through the proclaimed word. God's word. At hindi lang yun, yung passed on witness. Yung lipat-lipat. Lipat-lipat. Di mo ba? Lipat-lipat. Lipat-lipat. Kaya huwag kayong titigil ng kakukwento. Amen? Hindi masama na, di ba? Magandang, huwag na lang tayo yung kwento ng mga barbero na wala ka sa lolo ko. Di ba? Ang magandang kwento, ay, alam mo ba yung lolo mo? Ito ang kanyang naranasan nung nagsisimula siya. Nung ang siya'y natutong manampalataya sa Diyos, yung magandang kwento. Hindi paligsahan ng mga lolo, kundi yung katapatan na napatunayan at naranasan ng mga ninuno natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Through the proclaimed word, through the passed down witness. At hindi lamang po yun. Siyempre, mga kaibigan, na ililipat po yun through the prepared way, doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Prepared way. May kalooban na ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos hindi nagbabago. Tahakin natin. Tahakin natin. Maganda mga kaibigan na magkakaroon ng challenges ang lahat. Yung mga anak natin, iba-ibang challenges ang haharapin nila. Yung next generation, iba-ibang challenges ang kakaharapin nila. Pero regardless kung anumang mga challenges ang kakaharapin ng sino mang mananampalataya at anumang henerasyon siya kabilang, pero ang kalooban ng Diyos, iyon pa rin ang mabuti. Iyon pa rin ang mabuti. At ang kalooban ng Diyos, prepared na yon. Pakita natin sa kanila, bigyan natin sila mga kaibigan ng isang magandang halimbawa na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos hindi pinagsisisihan. Pakita natin sa pamagitan ng ating buhay. So yun po yung the call to remember. Yan yung nilalaman ng talata, verses 1 to 8. Pangalawa, makikita po natin not only the call to remember, pero ito na po yung caution. Hindi lang magagandang mga kwento Kasi nga, maging aral din na kapag lahat na magaganda, kapag pinabayaan, kapag kinalimutan, pumapangit. Kahit na ganong kaganda ng nasimulan nating kwento, halimbawa ng mga Israelita, sila ay nakatawid sa Red Sea.
Sila'y uminom ng tubig sa desert. Sila'y kumain ng bread from heaven. Na hindi sila nagtatrabaho, ang kanilang mga pangyapak, ang kanilang mga suot ay hindi naluma. Wandering for 40 long years. Walang kabuluhan yon, mga kaibigan, at matatapos ang kwentong yon at hindi mananatiling maganda kapag nakalimot tayo sa Diyos. Ito po yung second part. Not only a call to remembrance, but secondly, makikita rin natin dito sa talata, the cycle of rebellion. Makikita niyo yung cycle ng rebellion, paulit-ulit. Bakit po paulit-ulit? Pastor, siguro yan na talagang nakasulat sa aming mga palad. Hindi totoo yun. Choice yun. It is your choice. Huwag natin sasabihin, Pastor, siguro bahagi na talaga ng buhay mangyayari at Hindi! Tandaan natin, lahat ng bagay nakasalalay sa pagpili. Isa sa mga pag-aaralan natin, after ng pag-aaral natin ng end times, meron tayong isang magandang pag-aaralan. Another series, I hope, maging blessing po sa atin. At inihahanda na po natin ang lesson natin dyan. Maging blessing sa atin. Napakahalaga, mga kaibigan, ng desisyon. Tandaan po natin ang principle na ito. The quality of our lives is determined by the decisions we will make. Hindi sa desire, hindi sa panalangin, kung hindi sa mga pagpili, choices, pagde-decide natin. Doon at iyon ang magdidetermina ng magiging quality ng buhay natin. Ang mga Israelita, binigay sa kanila lahat ng palatuntunan, paalaala, salita, gabay. Imagine niyo mga kaibigan, during the time of Moses, di ba? Makakakita ka ng himala unlike today. Ngayon mga kaibigan, wala nang parting of the Red Sea. Wala nang bumabagsak na manna from heaven. Wala nang ganun eh. During the time, mga kaibigan, na si Jesus Christ ay nasa lupa, grabe po ang mga milagro. Feeding of the 5,000. Di po ba? Nabubuhay ang mga patay. Grabe po noon eh. Pero pansinin po ninyo, regardless kung ano man yung nakita nilang himala, pero kapag ang puso may problema, pinili nilang tumalikod sa Diyos at makalimot sa Diyos, ang nagiging resulta, nasisira din naman lahat eh. Kaya wag na nating sabihin na siguro kung nabuhay ako nung panahon ni Moses. Baka kung tayo nabuhay nung panahon ni Moses at ganyan ang kalalagay ng pananampalataya natin, baka isa tayo dun sa mga kinain ng lupa. Nasa rebellion din ang puso natin. Baka isa tayo doon sa, di ba, nakasama doon sa first generation na lumabas sa Egypt na hindi na nakapasok maliban kay Joshua and kay Caleb sa katigasan ng ulo natin. So wala sa panahon. Wala sa panahon. Hindi nakasalalay doon. Nakasalalay sa puso. I hope and pray na kung nakikita man natin sa buhay ng iba yung paulit-ulit, yung alam niyo yung buhay na parang nagiging cycle na lang, dumating sa pagkakataon bilang mga mananampalataya, sasabihin at ipapanalangin natin at gagawa tayo na desisyon, ayokong mangyaring ganon. Ayokong mangyaring ganon. It's all about our choice. Pinapakita sa atin dito yung cycle of rebellion. Medyo mahaba lang. Kasi ang mga talata from verses 9 to 58. Ang ganda nung, di ba, 1 to 8, di ba? Yung call to remembrance, a call to remember. Ang ganda ng mga pero pansinin niyo yung cycle ng rebellion, simula ng katigasan at paulit-ulit na pagkalimot ng mga Israelita. Ang haba! 9 to 58. Napakahaba kung babasahin ko. Nabasahin na lamang po ninyo. Pero yun po yung nilalaman ng mga talata, mga kaibigan. Pinapakita po dito yung naging cycle ng kanilang rebellion against God. So, ang mga Israelita, they repeatedly forgot God's works. Paulit-ulit. Kakalimutan nila. Parang panahon din natin ngayon. Akala natin, tigas ng ulo ng mga Israelita. Tayo din. Ganun lang din naman tayo eh. Kaya pansinin niyo, buhay ng mga mananampalataya, hindi na napapansin. Maging honest lang tayo, maging sa personal na buhay natin. May mga pagkakataon, ang spiritual life natin talagang, woo! Ang taas! Ang taas! Di ba? Feeling natin, gusto ko every day Sunday. Natutulog ako, pastor, ang nasa isip ko at napapanaginipan ko, Word of God.
ang nagpapatulog sa akin, di ako po pwedeng matulog na hindi nagpe-pray. Talagang, grabe po, Pastor, talagang ang Holy Spirit nangungusap sa akin. Dumaan tayo at naranasan natin yung spiritual high, di ba? Pero aamin tayo mga kaibigan, dumating yung pagkakataon na kung paano tumaas, lahat ng tumataas, ano po, will go down. Ganun ang mga prinsipyo Diba? Na hindi dapat nangyayari. Alam niyo, nagpapabagsak sa atin? Pagkalimot sa kabutihan at mga ginawa ng Diyos. Kaya kapag minsan gumaganda na buhay natin, nung panahon, halimbawa, na nagkakaroon tayo ng problema, di ba? Nagtitiwala tayo sa Diyos. Malapit tayo sa Diyos. Mananampalataya tayo sa Diyos. Umuokay ang buhay natin. Nung nalampasan na natin ang problema, gumaganda na buhay, nakalimot na tayo sa works of God. Para nag-focus tayo sa works natin. We completely forgot na kaya tayo nalagay sa ganong kalalagayan, hindi dahil sa gawa natin, kundi sa gawa ng Diyos. At alam niyo, yung tendency when we forget God's works, mapapabayaan natin siya. Magiging cycle na naman, babagsak na naman ulit. Kakaroon na naman tayo ng problema. Tama ba, no? Biglang aakit na naman. Hindi ba ganun ang maraming buhay ng maraming Kristiyano kapag may problema ang lapit sa Diyos? Pero kapag gumaganda na ang buhay, ay nakakalimot na naman sa Diyos. Hindi dapat ganun. Ang kailangan natin is consistency. At ang susi, never forget God's work. Kung tayo man gaganda ang buhay, don't forget na kaya naging maganda ang kalalagayan natin, hindi dahil sa atin, kundi wag nating kakalimutan, work pa rin ng Diyos ito sa buhay natin. It will keep you on the ground. Akala ko ba, Pastor Hay? Hindi. Ibig sabihin, hindi ka yayabang. Mananatili ang pagtitiwala natin sa Diyos. When we don't forget God's work in the past. Yun ang naging cycle Bakit nagiging cycle? Because they keep on forgetting God's works. Pangalawa, hindi lang nila kinalimutan, but secondly, mga kaibigan, makikita natin, they forsook His words. Nawala na ang salita Nawala na ang salita Tandaan natin to, ang pananampalataya sa Diyos, nasa atin na yon. Pero yung pananampalataya, natatabunan yun Tumitigas yan Nawawala yung faith di ba? Tumitigas ang puso Alam niyo kung bakit? Kasi tandaan natin to mga kapatid, ang prinsipyo at ang aral ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hindi lang pakikinig, siyempre, ang unang lapat nun is yung pakikinig ng Word of God. Kapag tayo nasa church, dapat ang isip at puso natin, makikinig ako ng Word of God. Hindi nagpapaganda at hindi nagpapalakas ng pananampalataya yung presensya mo sa loob ng simbahan. Ang nagpapalakas ng pananampalataya natin, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos habang nasa loob tayo ng church. Kaya dapat tayo mga mananampalataya, masanay tayo. Dating ugali natin nung hindi pa tayo mananampalataya, di ba? Basta ako nandun sa vicinity ng church, kahit na nakikipagkwentuhan ako, okay lang. Kahit wala akong naririnig at naiintindihan, basta nandun ako, nakasiksik ako doon, okay na yun. May pananampalataya ako. Wrong! Hindi yun ang nagpapatatag. Salita ng Diyos ang nagpapatatag. Kaya ang daily devotion natin is very important. Magbasa tayo ng Bible, mga young people. Gusto nyong maging matatag? Hindi kapag araw lang at panahon lang ng bakasyon, kundi kahit may pasok ka na. Don't forsake God's words. Kahit may pasok, magbasa kayo ng Bible. Spend time praying and reading your Bible. Mag-devotion kayo. Set a time to pray and to read your Bible. May set tayo ng time sa ibang bagay Nagseset tayo ng time sa pakikipag-chat, panunood, paglalaro. Why not set a time to read God's Word? Tatatag kayo. Hindi magiging cycle ang buhay natin. Hindi tayo matatakot na, naku, eto na naman, pasukan na naman ako, mawawala na naman ako sa church. Ba't ko sinasabi? Karanasan ko nung estudyante ako
Mainit lang ako kapag may summer camp. Mainit ako kapag bakasyon. Bakit? Kasi daming gawain sa church. Pero kapag balik na sa eskwelahan, balik na rin sa mundo, wala na. Cycle. Naging problema yun ng mga Israelita, problema din natin ngayon yan. At ang reason natin mga kaibigan, yung una, they forgot God's works. They forsook God's words. At syempre, automatic, they faltered sa ways ng Diyos. In God's ways. Lumisya na sila. Hindi na yung katulad nung dati na dire-diretso. Yun ang naging problema. The cycle of rebellion. So, paano bang nalalamang nagre-rebelde? Rejection of God's authority. Pag nare-reject mo na yung kalooban ng Diyos, nagagawa na natin yung you keep on calling me Lord, Lord, pero nasa ng pagsunod. You keep on calling me Father, Father, pero where is mine honor? Sumusunod ka ba sa akin? Minsan ganun na lang nangyayari, sa bibig na lang at salita na lang natin na ipapakita, pero sa puso at ginagawa natin, hindi na nakikita ng Panginoon. Iyon po yung isang manifestation ng puso natin, ng isang mananampalataya, kahit Christian, kahit umaatad ng church, is in a state of rebellion against God. The cycle of rebellion. Panghuli po, number 3. Mga talata po, makikita naman natin to in verses 59 to 72. Medyo yung bahagi na yon ng talata. Makikita naman natin dito na sa kabila ng lahat ng yon, makikita natin yung number 3, the choice of redemption. Yung Diyos ito, hindi tayo ito. The choice of redemption. Ang choice natin is to rebel against God. Pero ang Panginoon, kahit rebelde tayo, kahit tayo ay matigas ang ulo, pero napaka-biyaya at napaka-merciful ng Panginoon. Nandun pa rin ang kanyang desire to redeem us sa ating kalalagayan, sa ating backsliding stage, sa ating rebellion against His will. Ang tinuturo po sa atin ng mga talata, mga kaibigan, ang Diyos nagpaparusa, the Lord judges, pero praise the Lord. Alam niyo bakit? Because the Lord also restores. Nire-restore din ng Panginoon. Nagre-restore din ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya walang dahilan para lumayo tayo sa Diyos eh. Yan yung ikwekwento natin sa mga next, alam mo anak, dami kong pagkakamali, pero alam niyo napakabuti ng Diyos anak. Di ba? Yun yung kagandahan sa may mga pagkakamali tayo na ayaw nating ikukwento, nahihiya tayo, pero may mga pagkakataon kapag naranasan natin yung biyaya at habag ng Panginoon, yung mga kwento na yun, hindi mo ikakahiya, kundi gagamitin mo para luwalhatiin at maitaas ang pangalan ng Panginoon. God judges, but God also restores. Pinapakita sa atin dito na anuman ang kasalanan natin, anuman ang naging bunga ng pagkakamali natin, ang biyaya ng Diyos prevails. Kapag biyaya ang Panginoon, mabuti ang Diyos. Tandaan natin sa buhay natin, anuman ang magiging problema natin, anuman ang magiging pagkakamali natin, pero laging yung tatandaan, lagi nating tatandaan ang biyaya ng Diyos ay laging available sa lahat ng matututong magpakababa sa Kanyang harapan. Kaya napakabuti ng Panginoon. Napakabait ng Diyos. Napakamahabagin ng ating Panginoon. Ipinapakita sa atin dito, sa kabutihan ng Diyos, yung kalalagayan natin. Kung tutusin, we are all rejected. We are all rejected people because of our sins. Yan ang reality. Kung ang pagbabasihan, kabutihan at katapatan natin, reject. Pero makikita natin na kahit na anumang bagay na gawain natin, pero ang Panginoon, alam niyo, laging merong renewed purpose. Ano? May renewed purpose. Hindi kayang baguhin
ng anumang kasalanan ang magandang layunin ng Panginoon sa kanyang mga anak. Matututunan lang nating magpakababa at humingi ng kapatawaran. At ang ipinapakita sa atin, yung righteous shepherd natin, our righteous shepherd, napaka-tuwid na pastor. At ito po'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, napakabuti ng Diyos. Amen? Walang dahilan para tayo ay tumalikod sa ating Panginoon. At nawa every time na babasahin natin ang kwento ng mga Israelita, wag lang nating basahin yung magagandang mga bagay na pinakita at pinatunayan sa kanila ng Panginoon, kundi maging yung lesson na kanilang pinagdaanan nung natutunan nilang tumalikod, kumalimot, at sumalungat sa kalooban ng ating Panginoon. Lessons from a forgetful people. Ngayon pong gabing ito, ang challenge sa atin, don't forget who God is sa buhay mo. Huwag nating kalimutan yung kabutihan ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay natin in the past. Kasi iyon yung magpapanatili sa atin. Pag nakikita natin ang kabutihan ng Diyos at ina-acknowledge natin ito, hindi po pwedeng hindi ka magpapakababa. Hindi po pwedeng hindi ka magpapasalamat. Kung merong isang bagay na gagamitin ang diablo sa buhay natin, yung pagiging unthankful, yung kawalan ng gratitude. Kapag lumalabas sa bibig natin puro reklamo, simula na yan. Pag reklamo na ang lumalabas sa bibig natin at iniisip natin, isa lang pong ibig sabihin no, nagiging makalimutin na tayo sa kabutihan ng Diyos. Ang panlaban, hindi po yung gumawa ang Diyos ng panibagong pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang kailangan lang, alalahanin mo lang, hindi na kailangan magpakita ang Diyos ng panibagong kapangyarihan niya kasi punong-puno na siya ng kapangyarihan araw-araw ng ating buhay. Madalas sinasaraduhan lang natin ang ating mga mata. Dinededma lang natin ang pagpaparamdam at pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At nagpo-focus lang tayo sa kasalukuyan at nakakalimutan at kinakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos in the past. Let us learn from the history of the Israelites. Don't be forgetful. Always remember. Tayo po tayong lahat. Let us pray. Manalangin po tayo. Ama naming banal, lumalapit po kami at humihingi ng biyaya. Karoon kami, Lord, ng pag-alaala sa iyong kabutihan. Puspusin mo po ang aming mga puso ng pagpapasalamat. Ang tanging paraan para mawala ang lungkot, ang takot, pagdududa, o pagkukwestiyon dahilan marahil sa sitwasyon at mga nangyayari sa buhay namin, sa lamang po ang paraan. At ito po'y walang iba kundi ang alalahanin namin, Lord, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan. Mapupuno ang puso namin ng pagpapasalamat. Hindi na kami maghahanap, kundi Panginoon, maglilid ito upang kami magpuri, magpasalamat, sumamba sa iyo, magpatuloy at magpasako, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord, i-develop mo po sa aming mga puso ang laging pag-alaala. Ipaalala mo po ang simula naming lahat. Paalala mo, Panginoon, nung kami po ay hindi pa mananampalataya kung paano kaming na-save. Huwag kami makalimot at ipaalala mo sa amin, Lord, yung humble beginnings ng buhay. Kung kami man, Panginoon, ay bless mo ngayon at pinagpapala mo sa kasalukuyan, huwag kaming makalimot kung saan kami nanggaling. Yung struggles, yung hirap, yung pag-aalala, pag-iisip, yung mga sleepless nights nung panahon, Panginoon, na wala kami magagawa. Pero sa biyaya, tulong mo, Lord, sinalba mo kami. Pinagpala mo kami. Pinagaling mo kami. Inangat mo ang buhay namin. May mga problema, hindi po mawawala.
Pero Lord, hindi magbabago ang biyaya mo at ang kapangyarihan mo, Lord, ay patuloy na magpapahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, help us remember. Help us remember. Help us remember your goodness. Help us remember your works in the past. Help us remember, Panginoon, paano ka naging mabuti at naging mahabagin sa amin. At ito po ay manatili sa aming mga puso. Gamitin mo po ito upang maging sandata, upang maging kalasag, upang maging panlaban namin, Panginoon, sa anumang atake ng dyablo sa aming isip at sa aming pong kalooban. Pangusap ka po sa amin. Habang tayo po'y nananalangin, kinausap tayo ng Diyos, dami nating pagpapasalamat sa Diyos. Kung meron man po sa ating kalagitnaan ngayong gabing ito, ang binobombard kayo ng dyablo, ng iba't ibang kaisipan, ng iba't ibang damdamin, o marahil nasa state tayo ng rebellion against God, o marahil nasa bahagi tayo ng buhay natin na iniisip natin na bakit ganitong buhay. Bakit hindi ngayong oras na ito katulad ng mensahe, ng lesson natin sa ating mensahe? Don't forget to remember. Don't forget to remember. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Ngayong pong gabing ito, bago tayo magtapos, bago tayo mag-close sa ating pong panalangin, kung tayo po'y kinakausap at meron kayong dapat ilapit, ipagpasalamat, alalahanin, naging blessing sa atin, naging paalaala sa atin ng salita ng Diyos. But hindi ngayong gabing ito, before we end our service, let us talk to God. Come forward at tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. God bless you. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sa biyaya, salamat sa habag, salamat sa kapatawaran, salamat po sa buhay na walang hanggan, salamat po sa katiyakan ng kaligtasan, salamat po sa araw-araw na pagpapala, salamat po Panginoon sapagkat hindi po nagbabago at hindi nagmamaliw, Panginoon, ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Panginoon, ano man po ang pangungusap ng Holy Spirit sa aming kani-kanyang mga puso, Panginoon, ngayon pong oras na ito, patuloy kang kumilos. Tuloy naming ibinibigay ang karapat-dapat na pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Niluluwalhati ka namin, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Ito po ay laging sumapuso namin, laging sumaisip namin. Huwag kaming madaya at matalo ng kaaway, na magsisiksik ng iba't ibang mga kaisipan na magtatanggal, Panginoon, ng aming pananampalataya, ng aming pagkilala, at ng aming Panginoong pagtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin at samos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen at amen.